Ang tagumpay ng malasakit. Paano pinili ng Madagascar ang Pilipinas laban sa mga higanteng bansa? Nabayaran ko na ang iyong utang, kaya paalisin mo ang mga Pilipino. Nag-alangan ang Pangulo ng Madagascar sa banta ng Pransya at Amerika. Krisis ba ito ng bansa o pakikipagkaibigan sa Pilipinas? Ngunit ang isang pahayag mula sa isang batang babae na putik ang damit na nagbukas ng pinto at pumasok sa tanggapan ng Pangulo ay nagpabago sa kasaysayan. Bilang resulta, tinalikuran ng Madagascar ang matagal ng kolonisador na Pransya at pinili ang Pilipinas. Ito ang wakas ng imperialismo at ang simula ng isang bagong panahon. Ito ay iniulat bilang isang mahusay na diplomatikong tagumpay ng Pilipinas na itinampok ng media sa kanluran bilang isang scoop. Paano nagawa ng maliit na bansang ito na paluhurin ang mga higante? Tingnan natin ang dahilan. Sa totoo lang, noong una, akala ko peke ang ulat na ito. O baka naman nagkakagulo na ang buong gobyerno ng Pilipinas. Narito tayo sa Anmof, isang lupain na may kakaibang katangian sa Madagascar. Sa ilalim ng pulang lupang ito, nakabaon ang hindi bababa sa 20 milyong tonelada ng rare earth na may pinakamataas na kalidad, nakatumbas ng trilyon-trilyong piso kapag ikinonbersyon sa pera. Sa paghuhukay pa lang nito, maaari nang dominahin ang pandaigdigang merkado ng baterya. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang plano na isinumite ng Pilipinas matapos makuha ang karapatan sa pagpapaunlad dito? Hindi pagmimina, ito ay pagtatanim. Ano? Pagsasaka? Sa gitna ng disyerto kung saan umaabot sa 50 degrees Celsius ang temperatura, umupo sila sa ibabaw ng rare earth at nagtanim ng lettuce. Tumawa ng malakas ang mga geologo mula sa Pransya, Tsina at Amerika. Kinutya nila ang Pilipinas, sinabing tuluyan na itong nabaliw. Ang pangalan ko ay Thomas Meyer. Ako ay isang international na resource risk analyst na may 40 taong karanasan. At ngayon, isinusugal ko ang aking karera at ipinahahayag ko, hindi tayo dapat tumawa noon. Hindi dumating ang Pilipinas para magtanim. Ang ipinakita nila sa gitna ng disyerto ay isang bagay na ganap na sumira sa karaniwang kaalaman ng sangkatauhan. Ang Anmof, ang lugar kung saan naganap ang insidente, ay isang lupain na tila isinumpa ayon sa heolohiya. Ang salt concentration ng lupa ay 3 beses sa tubig dagat. Ito ay isang lupa ng kamatayan kung saan walang damo, at maging isang bakterya ay hindi mabubuhay. Maging ang mga lokal ay tinawag itong dila ng demonyo at hindi man lang dinuduraan. Namuhunan ng malaking pera ang China upang makuha ito at nagpadala ng militar ang Pransya. Ngunit nakuha ng Pilipinas ang land lease at karapatan sa pagtatanim sa loob ng 19 taon sa napakababang halaga. Tumawag ako sa aking mga kasamahan sa London. Pareho ang reaksyon nilang lahat, naloko ang Pilipinas. Magtatayo ba sila ng tolda sa ibabaw ng rare earth at magtatanim ng kamatis? Para itong pagtatanim ng gulay sa sariling bahay sa tuktok ng bangko, kaya't hindi kataka-taka na pinagtatawanan sila. Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang Pilipinas na alam ko ay isang bansa na mabilis magkalkula at may matinding survival instinct. Isang bansang isusuko ang trilyong pisong mining rights para lang makuha ang ibabaw ng isang baog na lupain na walang pakinabang. Dapat may lihim dito na hindi namin alam. Agad kong inayos ang aking mga gamit dahil ang mga dokumento lang ay hindi nagbibigay ng sagot. Mula Antananarivo, Madagascar, 3 oras na biyahe sa helicopter patimog, ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbago. Kumalat ang isang perpektong impyerno na walang anumang bakas ng buhay. Noon iyon, narinig ko ang nag-aalalang boses ng piloto ng helicopter. Doktor, tingnan ninyo ang direksyong iyon. Ano iyon? Walang ano-ano'y tumingin ako sa binoculars at nanigas ang mga coordinates na nakasulat sa ulat. Sa gitna ng pulang impyerno, kumalat ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Hindi ito sakahan o minahan. Ito ay parang isang dambuhalang kulay pilak na dome na makikita sa sci-fi. Daang-daang dome, ang nakabalot sa disyerto sa isang geometrikong disenyo at may tubig na umaagos. Sa pagitan ng mga dome, may ilog na umaagos sa disyerto kung saan hindi man lang tumutulo ang ulan. Ang mas nakakagulat pa ay ang measuring device na hawak ko.
Pagdating sa ibabaw ng ANMOF, ang kakaibang reading na hindi radiation o geothermal ay biglang tumaas ng parang nababaliw. Ano ito? Humidity 60%, surface temperature 24 degrees Celsius. Habang ang labas ay umaabot sa 50 degrees Celsius na nakapapasong disyerto, ang bahaging iyon ay pinanatili ang komportableng klima na parang taglagas sa Pilipinas. Ito ay isang pisikal na imposibleng reading. Sa sandaling iyon, lumakas ang yugyog ng helicopter. Doktor, mahirap lumapag. Masyadong malakas ang updraft mula sa ilalim para itong humihinga ang lupa. Humihinga ang lupa? Kinilabutan ako. Ano ang ginagawa ng Pilipinas sa ilalim niyan? Hindi lang sila dumating para maghukay ng rare earth. Sinusubukan nilang baguhin ang lupain mismo. Nang tuluyan ng lumapag ang helicopter sa landing zone, isang lalaki ang lumapit mula sa malayo, isang Asyano na may damit pang trabaho na puno ng alikabok. Siya ang direktor ng proyekto, si Director Reyes, na bumigla sa buong mundo. Hindi siya nagulat nang makita ako na bumaba sa helicopter. Inalok niya lang ako ng isang basong tubig at sinabi ang unang pahayag na hindi ko malilimutan habang buhay. Pagod na po kayo, Dr. Mayer. Halika, tikman ninyo ito. Ang inialok ni Director Reyes ay hindi ordinaryong tubig. Ang tubig sa transparent na glass bottle ay nakakagulat na purong drinking water na kinuha mula sa maalat na disyerto na ito. Paano ito posible? Habang nakatingin ako sa bote, tuluyan nang tumigil ang propeller ng helicopter at tumahimik ang malakas na ingay. Pagkatapos, ang mundo ay sinipsip sa isang nakasasakal na init at mabigat na katahimikan. Isang nakapapasong hangin na higit sa 50 degrees Celsius ang humampas sa aking mukha. Sa bawat paghinga, natuyo ang mucous membrane ng ilong ko at sabay kong naramdaman ang lasa ng bakal at alat sa aking bibig. Ito ang ANMOF, ang pinakamahirap na lupain sa mundo. Pinasampahan ko ang pawis na patuloy na umaagos. Habang luminga-linga ako, pula lang ang nakita ko, pulang lupa na walang bakas ng buhay. Ang matinding pag-iisa ay humampas sa akin na para bang ako lang ang naiwan sa Mars. Nakaupo si Director Reyes at nakatuon sa isang bagay. Nilapitan ko siya at nagsalita, ngunit hindi man lang siya lumingon. Ang tinitingnan niya ay ang pulang lupa. Kumuha siya ng isang dakot ng lupa, pinagsalubong sa kanyang mga daliri, inamoy at tinikman pa sa dulo ng dila niya. Maligayang pagdating, Doktor. Napakatamis ng lupang ito. Iyon ang unang sinabi niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Matamis ang lupa ng lupang ito na 3 beses sa salt concentration ng tubig dagat. Iyan ay salita ng isang baliw. Dahan-dahan siyang tumayo at inalok ako ng kamay na may lupa. Ang kamay niya ay magaspang at makinis, ngunit ang tingin niya ay nagniningning. Mabilis akong nakipagkamay at diretso akong nagtanong, Director Reyes, tama na ang biro. Hindi ako nagbakasyon dito mula sa London. Maging tapat kayo sa akin. Ang lahat ng ito ay camouflage lang, hindi ba? Saan ninyo itinago ang mga rare earth mining equipment? Nasa loob ba ng malaking dome na iyon? Ngumiti lang siya ng malapad sa matalas kong tanong. Kay daling magduda, Doktor. Ang 100 salita ay hindi kasing husay ng isang tingin. Halika't tingnan ninyo. Ano ang itinago namin? Dinala niya ako sa pinakamalaking dome sa gitna ng kampo. Habang papalapit kami sa pasukan ng dome, narinig ko ang malakas na ugong ng makinarya. Ako ay kumbinsido. Mayroon doong pinakamahusay na mining drill o dambuhalang excavator. Ngunit nang bumukas ang airlock at tumapak ako sa loob ng dome, nawalan ako ng salita. Ang tanawin na kumalat doon ay ganap na sumira sa karaniwang kaalaman ng aking 40 taong karanasan sa heolohiya. Walang mabibigat na makinarya na maingay doon. Sa halip, libu-libong kapsul na kasing kapal ng braso ng isang matanda ang maayos na nakabaon sa lupa nagniningning sa kulay pilak. At sa pamamagitan ng transparent na tube na konektado sa bawat capsule, isang berdeng likido ang inineksyon sa lupa. May isang haligi na nakatayo sa kisame na parang isang dambuhalang gulugod at may mga patak ng tubig na pumapatak mula sa ibabaw nito. Ano ito? Nanginig ang boses ko. Hinaplos ni Director Reyes ang isa sa mga capsule at sumagot. Ito ay bio-capsule ng microbes. Ang lupang ito ay hindi patay, Doktor. Natutulog lang ito. Masyadong maalat kaya't hindi ito makahinga. Kasalukuyan namin itong binibigyan ng artificial respiration.
Ito ay isang gawain ng pag-inject ng mga espesyal na microbes upang ma-decompose ang alat at ayusin ang nitrogen sa lupa. Natawa ako ng tuyo dahil sa pagkamangha. Iyon lang? Microbes? At ano ang mga haliging iyon? Iyon ay vertical water collection device. Ang hangin ng disyerto ay naglalaman ng mas maraming tubig kaysa sa iniisip natin. Ang device na iyon ay nakakakuha ng moisture sa hangin, ginagawang 100% purong tubig at iniaagos sa lupa. Sumabog ang galit na pinipigilan ko. Direktor Reyes, nasisiraan na ba kayo ng bait? Alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang rare earth na nakabaon dito? 10 milyong tonelada, katumbas ng trilyon-trilyong piso. Habang iniiwan ninyo ang dambuhalang kayamanan sa ilalim ng inyong mga paa at naglalaro ng putik, nagpadala ng Marines ang Pransya at barkong pandigma ang Tsina at ang Pilipinas ay nagpapalaki ng microbes dito. Ang ekspresyon ni Direktor Reyes ay tumigas agad. Tinitigan niya ako sa mata at sinabi sa isang mababa at malakas na boses, Dr. Meyer, hindi kami pumunta rito para maglaro ng putik. Pumunta kami rito para baguhin ang konstitusyon ng lupain na ito. Kung huhukayin namin ang rare earth, magiging mayaman kami agad. Ngunit paano pagkatapos ng 10 taon? Ang matitira ay butas-butas na minahan, kontaminadong groundwater, at mga taong namamatay sa sakit. Iyan mismo ang kasaysayan ng Aprika sa loob ng 100 taon dahil sa mga kanluraning kapangyarihan, sipsipin at itapon. Lumuhod siya sa lupa, kumuha ng isang dakot ng lupa sa paligid ng capsule at itinaas ito sa harap ko. Tingnan ninyo ang lupang ito. Mukhang tuyo ang ibabaw, ngunit sa loob ay nagiging moist. Amuyin ninyo. Hindi na amoy alat. Nagsisimula na itong umamoy lupa. Hindi kami dumating para maghukay ng rare earth. Dumating kami para bigyan ng buhay ang mga taong maghuhukay ng rare earth. Walang silbi ang anumang resource sa lupaing hindi kayang mabuhay ng tao. Sa sandaling iyon, para akong pinalo ng malakas sa likod ng ulo, para sa akin na nabuhay sa pagtugis lamang ng lohika at kahusayan ng kapitalismo, ang kanyang mga salita ay mula sa ibang dimensyon. Ang isang kumpanya ay isusuko ang kita at pipiliin ang kaligtasan? Posible ba iyon? Ngunit ang kanyang tingin ay hindi nag-alangan. Mukha itong isang bagay na malapit sa isang mataas na paniniwala kaysa sa kabaliwan, ngunit tumutol pa rin ang aking katinuan. Ito ay kwento lang ng mga mangmang, sabi ko. Napakakagulat na kwento, Direktor Reyes. Ngunit iba ang realidad. Ililigtas ninyo ang mga tao sa lugar na walang tubig na maiinom? Babaguhin ninyo ang disyerto sa isang mayamang lupain gamit ang ilang capsule? Kung posible iyon, bakit walang nakagawa nito sa loob ng libu-libong taon? Nang magsalita sana si Direktor Reyes, narinig namin ang isang nakakabingi na sigaw mula sa labas. Tulong! May tao ba diyan? Mamamatay ang kapatid ko. Ito ay sigaw ng isang batang babae. Pinutol namin ang pag-uusap at tumakbo kami palabas ng dome. At doon, nasaksihan ko ang kahulugan ng pagliligtas ng tao na sinasabi ng mga Pilipino, ngunit sa parehong oras, ito ay isang nakakagulat na sandali kung saan ang lahat ng aking prejudice ay nadurog. Ang init sa labas ng dome ay lalo pang lumakas. Sa ilalim ng nagbabagang araw, isang bata na butot balat ang nakahandusay sa buhangin. Ang kanyang manipis na tadyang ay hirap na hirap sa paghinga at may bula sa kanyang bibig. Sa tabi niya, isang manipis na batang babae na tila kapatid niya ang umiiyak habang inaalog ang bata. Siya si Rasoa, ang batang babae na kalaunan ay tinawag na Joan of Arc ng Anmoff. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, ang reaksyon ng mga dayuhan ay tiyak. Maghagis ng isang bote ng tubig at ilang biskwit, kumuha ng larawan na nagpapakita ng pag-aalala at magpadala ng ulat sa sarili nilang bansa. Naihatid ang relief goods, tapos na. Naghahanap din ako sa bulsa ko ng emergency energy bar. Akala ko iyon na ang pinakamahusay na magagawa ko. Ngunit iba ang reaksyon ni Direktor Reyes. Code Blue, lahat ng medical team magtipon, dali. Ang sigaw niya ay nagdulot ng emergency sa buong kampo. Mula sa malayo, tumakbo ang mga taong naka-white coat, nagpapalabas ng alikabok. Siya si Ate Maita, ang pinuno ng Filipino Medical Volunteer Team. Pagdating niya, lumuhod siya sa mainit na buhangin nang walang pag-aalangan. Tingnan ang consciousness.
Malubha ang dehydration. Ihanda ang EV fluid. Kailangan nating pababain ang temperatura. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at tumpak na parang isang surgeon sa field hospital. Sa manipis na braso ng bata na puno ng putik, nakita niya ang himala ng ugat at itinurok ang IV needle. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang water canteen at binasa ang manggas ng white coat niya at nagsimulang punasan ang mukha at katawan ng bata. Nanginginig si Rassoa, umatras habang pinapanood ang eksena. Natakot siguro siya dahil sa unang pagkakataon ay napalibutan siya ng mga dayuhan at nakita niya ang mga hindi pa niya nakitang kagamitan. Napansin ni Ate Maita ang takot at tumingala at hindi ka panipaniwala. Nagsalita siya sa Malagasy, ang lokal na wika. Ito ay mga salitang natutunan niya mismo na medyo may depekto ngunit mainit. Huwag kang matakot. Dumating kami rito para tulungan kayo. Gagaling ang kapatid mo, pangako. Ang kanyang boses ay may kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Tumigil ang panginginig ni Rassoa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang gumana ang IV fluid, bumaba ang temperatura, at bumalik sa normal ang paghinga ng bata. Pagkatapos, niyakap ni Ate Maita ang bata. Nasira ang kanyang white coat dahil sa putik at alikabok, ngunit hindi niya ito pinansin. Habang pinapanood ko ang eksena, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkabigo. Lumapit ako kay Direktor Reyes at nagtanong, "Napakaganda. Ngunit, Direktor Reyes, hanggang kailan sa tingin ninyo tatagal ito? Kahit na mailigtas ang mga batang ito ngayon, babalik sila bukas. Para itong pagbuhos ng tubig sa isang basag na banga. Hindi ba mas mabuti kung magtatayo na lang kayo ng food distribution center?" Sa mga salita ko, humarap sa akin si Ate Maita habang yakap ang bata at tinitigan ako. Sa kabila ng kanyang magiliw na hitsura, ang tingin niya ay matalim. "Doktor, hindi kami pumunta rito para mag-charity. Food distribution center? Oo, mabubusog sila ngayon. Ngunit pagkatapos, hahayaan ba natin silang mamuhay bilang mga pulubi na naghihintay ng tinapay na ihahagis ng iba habang nakapila habang buhay?" May kinuha siya sa bulsa niya. Ito ay isang maliit na plastic name tag. Maingat niyang ikinabit ito sa lumang damit ni Rassoa. "Ano ito?" tanong ko. Sumagot siya, "Ang bagong ID niya." Sa ilalim ng pangalang Rassoa, nakasulat ito ng malinaw sa Malagasy at Tagalog-Filipino. Phase 1, Magsasaka Trainee. Natawa ako ng tuyo. Magsasaka trainee? Sa isang batang babae mula sa isang mahirap na rehiyon na hindi pa marunong magbasa? Masyado na kayong nagbibiro, Ate Maita. Anong uri ng eksperto ang magiging mga batang ito? "Doktor, hindi sila pulubi. Wala lang silang oportunidad. Hindi kami dumating para magbigay ng tinapay, kundi ng binhi. At tuturuan namin silang itanim at palaguin ang binhi na iyon. Hindi magiging pulubi ang batang ito sa hinaharap, kundi isang magsasaka na magpapanumbalik ng lupain na ito. Iyan ang totoong dahilan kung bakit kami narito." Tinitigan ni Ate Maita si Rassoa at sinabi, "Rassoa, hindi ka na nag-iisa at ikaw ay magiging isang napakahalagang tao. Gusto mo bang sumama sa amin at gawing luntian ang lupain na ito?" Hinawakan ni Rassoa ang name tag gamit ang kanyang daliri. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng respeto, isang alok na higit pa sa bigyan kami ng pagkain. Ang malalaking luha ay bumagsak mula sa mga mata ng bata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng damdamin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang ginagawa ng Pilipinas ay hindi lang development o aid. Sila ay nagpapanumbalik ng dignidad ng tao. Ang muling pagtatayo ng sirang self-esteem at pagbibigay ng kapangyarihan upang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ito ang tunay na kahulugan ng pagliligtas. Ngunit ang nakakaantig na sandali ay hindi nagtagal. Ang satellite communication terminal ko ay nagsimulang tumunog ng malakas. Isang emergency call mula sa headquarters. "Dr. Mayer, naririnig mo ba ako? Umalis ka agad diyan. May nakikita kaming nakakatakot sa satellite images." "Kalma, ano iyon?" "Isang sandstorm. Ngunit hindi lang iyon ordinaryong bagyo. Ito ay isang super sandstorm na nangyayari isang beses sa 50 taon. Ang 160 kilometer H na buhawi ay diretsong patungo sa inyo. Maaaring mabura ang buong Anmoff sa mapa bukas ng umaga."
Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Ang sandstorm ng Anmoff ay kilala. May pinong iron ore powder na halo sa buhangin at may kapangyarihan itong magkaskas ng mga gusali na parang papel. May impormasyon na ang French Foreign Legion at ang Chinese construction team ay nag-ayos na ng kanilang kagamitan at lumikas na sa matataas na lugar. Tumakbo ako kay Director Reyes at sumigaw, "Director Reyes, emergency! Kailangan nating umatras agad. Magiging impyerno ito sa loob ng ilang oras. Masisira ang lahat ng dome at capsule." Ngunit ang reaksyon ni Director Reyes ay nakakagulat. Sa halip na magbigay ng evacuation order, tumingala siya sa langit at nagpakita ng kakaibang ngiti. "Dumating na rin? Medyo huli sa schedule. Ano? Naghihintay kayo? Bakit? Lahat tayo ay mamamatay. Hindi kami tatakas, Doktor. Hindi namin kailangan. Tutulungan kami ng hangin na iyan." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Naghihintay ng natural disaster? Ano ang pinaplano ng mga Pilipino? O nagkakasama-sama ba silang nababaliw? At sa madaling araw kinabukasan, sa gitna ng maitim na kadiliman, umugong ang hangin ng impyerno na parang lulunukin ang lupa. Iyon ang sandali kung kailan ipinakita ng Pilipinas ang kanilang trump card sa mundo. 4:00 ng umaga. Nagsimulang maging pula ang kabilang dulo ng horizon. Ngunit hindi iyon ang pulang liwanag ng pagsikat ng araw. Ito ay ang kulay ng dugo, ang tanda ng sandstorm na tila lulunukin ang lahat. Bumigat ang hangin at tumayo ang buhok ko dahil sa static electricity. Ang ingay na naririnig mula sa malayo ay parang sabay-sabay na sumusulong ang libu-libong tangke, isang maringal na ugong. 10 minuto bago ang banggaan, lumipat sa defense bunker. Ulitin, lahat sa bunker. Tumunog ang emergency siren sa loob ng kampo. Hinawakan ko ang braso ni Director Reyes. "Director Reyes, hindi pa huli ang lahat. Magtago tayo. Hindi makakaya ng mga dome na iyon." Ngunit si Director Reyes ay nanatili sa harap ng monitor sa command room at mahigpit na humawak sa wireless radio. Sa kanyang mata, hindi takot ang makikita, kundi isang kakaibang pag-asa. "Doktor, tingnan ninyo ng mabuti. Ito ang paraan namin sa pagsasayaw kasama ang kalikasan, hindi pakikipaglaban sa kalikasan." Lahat ng sektor, Aeronet deployment, anggulo 45 buds, panatilihin ang pinakamataas na lakas. Mag-deploy ng Aeronet. Kasabay ng ugong, ang dambuhalang sandstorm ay tumama sa Anmoff. Instinto kong ipinikit ang mata ko. Ang mga steel communication tower ng French Foreign Legion ay nabali na parang ulan, at ang mga container ng Chinese team ay lumipad sa hangin na parang papel. Ako ay kumbinsido na madudurog din ang mga dome namin. Ngunit 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto ang lumipas at walang tunog ng pagguho. May kakaibang tunog na narinig sa paligid. Whoosh, hindi ito tunog ng pagkabasag ng hangin, kundi tunog ng pagsipsip ng hangin ng isang bagay. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko at sinuri ang monitor ng external camera at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang mga kulay pilak na dome at istruktura na itinayo ng Filipino team ay hindi lumalaban sa hangin. Sila ay yumuyuko ng malambot na parang bamboo o parang isang surfer na sumasakay sa alon at nagbigay daan sa hangin. Ang frame na gawa sa espesyal na shape memory alloy ay nagbabago ng hugis ayon sa lakas ng hangin at sinisipsip ang impact. Ngunit hindi iyon ang totoong magic. Itinuro ni Director Reyes ang isang reading sa monitor. "Doktor, nakikita ba ninyo ang reading na iyan? Moisture retention rate. Ano iyan?" Ang sagot ay nasa mabaliw na hangin na umiihip sa labas ngayon. Ang sandstorm ng Anmoff ay nagmumula sa Indian Ocean at naglalakbay ng 3,000 kilometers. Sa prosesong iyon, naglalaman ito ng malaking dami ng moisture. Ang mga tao ay tumatakas sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa buhangin, ngunit nakikita namin ang tubig na nakatago sa buhangin. Sa screen, kumalat ang Aeronet na parang isang dambuhalang lambat sa ibabaw ng mga dome. Sa tuwing dumadaan ang hangin sa pagitan ng mga fiber na gawa sa nanofiber, ang microscopic water droplets ay nagsimulang dumikit sa lambat. Ito ay parehong prinsipyo ng pagdikit ng mga patak ng tubig sa bahay gagamba sa isang maulap na araw. Rate ay tumataas. Kasalukuyan, 30%, 10%. Habang sumisigaw ang operator,
kumalat ang kagalakan sa mukha ng mga tao sa command room. Habang ang mundo sa labas ay umiiyak na parang nagwawakas, ang pinakamasamang kalamidad ay ginagawa nilang tubig ng buhay sa loob. Sa oras na nawawala ng lahat, nakuha ng Pilipinas ang pinakamahalagang tubig. Ito ay isang tagumpay ng reverse thinking at ang rurok ng sining na maaaring abutin ng teknolohiya. Pagkatapos ng 12 oras na bagyo, dumating ang isang katahimikan na parang sinungaling. Maingat kaming lumabas ng bunker. Ang tanawin sa labas ay nakakabigla. Ang mga French post sa paligid ay ganap na nawasak, walang naiwan kahit isang tolda. Ngunit iba ang kampo ng Pilipinas. Ang mga istruktura ay bumalik sa orihinal nilang hugis at higit sa lahat, ang lupa basa ang lupa. Ang hangin na puno ng pulang alikabok ay sariwa na parang pagkatapos ng ulan. Naglakad si Direktor Reyes sa basang lupa. Lumuhod siya at sinuri ang lupa. Sumunod ako. May isang hindi kapani-paniwalang bagay doon. Doktor, tingnan ninyo rito. Sa lugar na itinuro niya, may napakaliit at mahinang berdeng sanga ang sumulpot sa basang lupa. Ano ito? Ito ay halaman na salt tolerant. Espesyal na breed na pinatubo sa Pilipinas upang tumubo sa maalat na lupa. Dahil sa tubig na dala ng bagyo, himala itong sumulpot. Sa lupaing ito na matagal ng patay, na tinawag na dila ng demonyo, kung saan walang tumutubong damo, ipinanganak ang buhay. Ang mga lokal na empleyado na lumabas sa likuran ay nagtakip ng bibig nang makita ang eksena. Buhay ang lupa, buhay! Tumakbo si Rasoa at lumuhod sa harap ng sanga. Hinaplos niya ang sanga gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi lang iyon halaman. Ito ay patunay ng pag-asa na ang kanilang isinumpang lupain ay maaari ring magbago na maaari rin silang mabuhay. May isang tingin na nakamasid sa himalang tanawing ito mula sa malayo. Ang mukha ni General Philip, ang temporary commander ng French Foreign Legion sa Burol na nagmamasid sa kampo ng Pilipinas gamit ang binoculars, ay tumigas. General, hindi nasira ang post ng mga Pilipino? Hindi, nangingintab ito. Imposible. Kinagat ni General Philip ang kanyang labi sa ulat ng kanyang opisyal. Naramdaman niya agad. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lang isang technical show. Nagutos siya, ipadala sa headquarters. Ang code word ay, nilagpasan ng Pilipinas ang 1,000. General, isa lang itong damo. Hindi iyan damo, binata. Iyan ay armas. Mas nakakatakot kaysa sa baril. Ang mga Pilipino ay nagkakalat ngayon ng nakakahumaling na gamot na tinatawag na pag-asa sa mga lokal. Kung magpapatuloy ito, pipiliin ng mga tao ng Madagascar ang Pilipinas at tatalikuran ang Pransya. Ang kanyang masamang hinala ay nagkatotoo. Walang nakakaalam noong panahong iyon na ang maliit na binhi na ito ng Pilipinas ay magiging dambuhalang bagyo at yayanigin ang pundasyon ng mga higanteng bansa. Kinabukasan, matapos ang sandstorm, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Bago pa sumikat ang araw, daan-daang tao ang nagkumpulan sa pasukan ng sakahan ng Pilipinas. Hindi lang mga taga-baryo sa paligid, kundi pati na rin ang mga tao mula sa ibang rehiyon na 100 kilometer ang layo ay dumating sa pamamagitan ng paglalakad. Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa hangin, gumawa daw ng tubig ang mga Pilipino sa disyerto. Kung pupunta ka doon, hindi ka raw gagawing alipin. Tinituruan daw nila ng teknolohiya ang mga bata, ang mga kabataan na nagtatrabaho na parang alipin sa minahan ng Pransya sa halagang 1,100 sa isang araw ay naghagis ng pala at tumakbo sa sakahan ng Pilipinas. Ang pasukan ay puno ng tao, ngunit walang kaguluhan. Nagpatupad ng kaayusan ang mga empleyado ng Pilipinas. Huwag kayong magtulakan, lahat kayo ay may pagkakataon. Pumila kayo. Iba ang kapaligiran ng hiring venue sa isang slave market. Ang mga ordinaryong dayuhang kumpanya ay pumipili ng mga manggagawa na parang pumipili ng hayop, hinihipo ang kanilang mga kalamnan o sinusuri ang kanilang kalagayan ng ngipin. Ngunit iba ang mga interviewer ng Pilipinas. Ano ang pangalan mo? Ilan kayo sa pamilya? Anong pangarap mo? Tiningnan nila ang mga lokal sa mata at nakipag-usap. Hindi sila pumipili ng lakas paggawa, kundi tao. Ang pinaka-impresibo ay ang oras ng training. Isang instructor na nakatayo sa harap ng isang malaking blackboard ang sumulat ng masigasig sa malalaking titik sa Tagalog. Sa loob ko, naisip ko, hindi talaga nagbabago ang pagkatao ng Pilipino.
Plano nilang magtanim ng bilis dito, ngunit ang paliwanag ng instructor ay taliwas sa inaasahan ko. Mga kaibigan, may salita tayo sa Pilipinas, masigasig. Ang salitang ito ay pinahahalagahan natin bilang saloobin sa pagharap sa trabaho, masigasig para makaalis sa kahirapan, masigasig para matupad ang inyong mga pangarap, masigasig para mapasaya ang inyong pamilya. Naiintindihan ba ninyo? Nagbago ang tingin ng mga kabataang lokal. Para sa kanila, ang mabilis ay ang bilis ng kaligtasan para maiwasan ang pananakit, ngunit ngayon, ito ay ang bilis ng simbuyo ng damdamin na tumatakbo patungo sa pag-asa, masigasig patungo sa pangarap. Ang training venue ay napuno ng tawanan at sigawan. Pagdating ng oras ng trabaho, kumalat ang masarap na amoy. Isang malaking cauldron ang nakasabit sa labas ng canteen at mahaba ang pila. Ang menu ay corn porridge, ang paborito ng mga lokal, at fresh vegetable side dish na gawa sa mga gulay na inanilang sa sakahan ng Pilipinas. Si Ate Maita mismo ang naghahain. Hawak ang ladle, nagbigay siya ng maraming pagkain sa bawat isa. Kainin ninyo, ng marami. Maaari kayong magdagdag kung kulang pa. Kinuha ni Rasoa ang tray at umupo. Maingat siyang kumain ng side dish na may kaunting sarsa. Nanlaki ang mga mata niya sa lasa na unang beses niyang matikman at pagkatapos ay nagpakita siya ng masarap na ekspresyon sa crispy texture at lasa. Medyo maanghang pero napakasarap at sariwa. Pareho ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Ang maanghang na side dish ay ang perpektong kombinasyon sa walang lasa na corn porridge. Ang mga simpleng salita tulad ng masarap at ang galing ay narinig sa lahat ng dako. Umupo si Ate Maita sa tabi ni Rasoa at sinabi, "Masarap? Iyan ang lasa ng Pilipinas. Medyo maanghang pero may kabaitan sa aftertaste para sa ating buhay, hindi ba?" Nagtanong si Rasoa, "Ate, bakit kayo napakabait sa amin? Pinapalayas kami ng mga Pranses kapag kumakain dahil daw sa amoy." Hinaplos ni Ate Maita ang ulo ni Rasoa at sumagot, "May salita tayo sa Pilipinas, pamilya na. Kapag kumakain tayo ng sabay-sabay, hindi na tayo estranghero, pamilya na tayo. Pamilya na tayo, pamilya." Paulit-ulit na sinabi ni Rasoa ang hindi pamilyar na salita na iyon. Hindi object of aid, kundi pamilya na kumakain ng sabay-sabay. Ang mainit na pahayag na iyon ay tuluyan ng nagbukas sa mahigpit na nakasarang pinto ng kanilang puso. Ang kantin noong araw na iyon ay napuno ng tawanan. Magkakaiba man ang kulay ng balat at wika, nagkaisa sila sa harap ng hapagkainan. Ngunit ang mapayapang tanawin na ito ay naging binhi ng hindi matitiis na galit para sa isang tao. Si General Philip sa French military post sa Burol ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang bakanteng minahan. Lahat ng manggagawa ay pumunta sa sakahan ng Pilipinas at tumigil ang mga makinarya. Ang mapangahas na mga Pilipino. Paano sila nangahas na kunin ang aking lakas paggawa? Ito ay malinaw na panghihimasok. Sigaw niya habang hinahampas ang mesa. "General, hindi maganda ang public opinion sa mga residente. Napakabait nila sa panig ng Pilipinas. Kung gagamitin natin ang puwersa, may posibilidad na magkaroon ng kaguluhan." Public opinion? Walang silbi yan sa harap ng takot? Kung naniniwala sila sa himala, ipapakita ko sa kanila kung paano madudurog ang himalang iyan. Nang gabing iyon, sa gitna ng maitim na kadiliman na walang buwan, ilang maitim na anino ang palihim na lumapit sa pasilidad ng water canal sa gilid ng sakahan. Sila ay mga lokal na gangster na binili ng Chinese capital at ang mga French intelligence agent sa likod nila. May inilagay sila sa pangunahing valve ng kanal at naglaho. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang pumunit sa langit ng Anmof. Tumunog ng malakas ang alarm bell at isang desperadong tanawin ang kumalat sa harap ng mga taong tumakbo palabas ng dormitory. Ang tubig ng buhay na pinagsikapan nilang tipunin ay umaagos ng malakas sa lupa ng disyerto mula sa sirang kanal. "Ang tubig namin," sigaw ni Rasoa. Sa harap ng kanal na may apoy, mahigpit na kinuyom ni Direktor Reyes ang kanyang kamao. Hindi lang ito terrorist act, ito ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan ng mga higanteng bansa upang paalisin ang Pilipinas at tapakan ang nagsisimulang pag-asa. Naisip ko, tapos na.
Walang kumpanya ang magpapatuloy sa operasyon sa ilalim ng banta ng terrorism na tulad nito. Aalis din ang Pilipinas bukas. Ngunit hindi ko alam na ang mga Pilipino ay hindi isang lahi na tumatakas sa harap ng krisis, kundi isang lahi na nagkakaisa ng mas mahigpit sa harap ng krisis. Sumikat ang araw, ngunit malungkot ang umaga sa Anmoff. Ang paligid ng sirang kanal ay nasunog at ang tubig ng buhay na pinahalagahan namin ay sinipsip ng buhangin sa loob ng isang gabi at naglaho. Ang napunit na mga tubo ay nakabukas na parang sirang ugat. Ang mga lokal na empleyado ay nakaupo ng tulala. Muli silang napuno ng desperasyon. Hindi talaga kaya, hindi papayag ang Pransya. Noon iyon, kasabay ng malakas na tunog ng sirena, 3 police car ang dumating, nagpapalabas ng alikabok. Bumababa ang police chief ng rehiyon mula sa kotse. Naglakad siya ng mayabang habang umaalog ang kanyang malaking tiyan. Siya ay isang lalaking tumanggap na ng suhol mula sa mga gangster at nangako na magbubulag-bulagan. Tiningnan niya ang sirang lugar at ngumiti ng mapang-uyam. Naku, nakakalungkot iyan. Terrorism daw, Director Reyes. Hahanapin namin ang mga salarin, huwag kayong mag-alala. Siyempre, may kaunting investigation fee na kailangan. At kung magreklamo kayo para sa danyos, komplikado ang mga dokumento, ngunit maaari kaming tumulong sa inyo. Nasisiyahan siya sa sitwasyon. Inaasahan niyang matatakot ang Pilipinas at magbibigay ng pera o susuko at aalis. Eksakto itong senaryo na gusto ng French intelligence. Noon iyon, kinuha ni Director Reyes na tahimik ang microphone. Hindi namin kailangan ng pulis. Umalis na kayo. Nagulat ang police chief. Ano? Seryoso ba kayo? May terrorist attack at hindi ninyo kailangan ng pulis? Plano ba ninyong lutasin ito sa inyong sarili? Oo, lulutasin namin ito sa aming sarili. Habang hinuhuli ninyo ang mga salarin, matutuyo ang lahat ng aming pananim. Hindi namin gustong hulihin ang mga salarin, gusto naming maibalik ang daloy ng tubig. Tinalikuran ni Director Reyes ang police chief at tinitigan ang libo-libong lokal na residente na nagtipon. Maaaring may mga miyembro ng gangster na nagtanim ng bomba noong nakaraang gabi para sa kaunting pera. Sila ay naglalakad sa paligid ng lugar dahil sa guilt at curiosity. Akala ko sisigawan sila ni Director Reyes o babantaan na hanapin ang mga salarin. Ngunit ang kanyang boses ay kalmado at mababa. Mga kaibigan, tingnan ninyo ng mabuti. Ang nasusunog ngayon ay hindi asset ng kumpanya ng Pilipinas. Ito ay inyong sariling ari-arian. Nagsimula silang magbulungan. Sino ang magsasaka gamit ang tubig na dumadaloy sa kanal na ito? Kayo. Sino ang kakain ng pananim na iyon? Ang inyong mga anak. Ngunit may sumira sa inyong sariling bowl. Ayos lang ang Pilipinas. Magagawa namin itong muli. Ngunit kayo mismo ang walang tubig na maiinom ngayon. Ang mga salita ni Director Reyes ay tumusok sa kanilang puso na parang patalim. Akala nila ang pasilidad na ito ay pag-aari ng dayuhang kumpanya. Ngunit sinabi ni Director Reyes, inyo ito. Ito ay isang pahayag na nagpukaw ng pagmamay-ari. Aayusin namin ang kanal na ito. Ngunit kung ang aming mga empleyado lang, hindi namin alam kung ilang araw aabutin. Sa panahong iyon, matutuyo ang lahat ng pananim. Kailangan namin ang tulong ninyo. Aayusin ba natin ito ng sabay-sabay? O babalik tayo sa panahon kung saan naghuhukay kayo ng bato sa minahan ng Pransya at naghihirap sa uhaw? May bumigat na katahimikan. Tumawa ng mahina ang police chief. Ano ang magagawa ng ganyang karaming tao? Aabutin iyan ng ilang araw. Noon iyon, isang maliit na batang babae ang lumapit mula sa gitna ng pulutong. Si Rasoa. May pala na kasing laki niya ang hawak niya. Gagawin ko. Poprotektahan ko ang sarili kong bowl. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Rasoa sa putik at graba. Gamit ang kanyang maliliit na kamay, kinuha niya ang mga sirang tubo na nasunog. Ang kanyang hitsura ay naging senyales. Gagawin ko rin, tutulungan ka namin. Tumalon ang mga kabataan mula sa lahat ng dako. Kung walang gamit, ginamit nila ang kanilang mga kamay. Kung wala, ginamit nila ang gilid ng kanilang damit upang magdala ng lupa. Nakakagulat, may mga miyembro din ng gang na matapang ang mukha ang kasama sa grupo. Inihagis nila ang kanilang mga pocket knife
at kumuha ng wrench na nakakalat. Ang kahihiyan ang nagpakilos sa kanila. Isang himala ang naganap ng magkaisa ang libu-libong tao. Ang pag-aayos na dapat umabot ng 3 araw gamit ang makinarya ay mabilis na natapos ng alon ng tao. Ang kanilang mga mukha, na puno ng pawis at putik, ay wala ng bakas ng pagkatalo. Ang pagmamalaki ng pagprotekta sa sarili nilang ari-arian ay nagniningning. Paglubog ng araw, muling kumonekta ang sirang kanal. Nang buksan ang valve, ang malinaw na tubig ay nagsimulang dumaloy muli na may malamig na tunog. Wow! Ang sigawan ay yumanig sa disyerto. Nagyakapan at sumayaw ang mga tao. Ang police chief ay namula at nagmamadaling sumakay sa kotse at tumakas. Pinanood iyon ni Director Reyes at tahimik na sinabi sa akin, "Doktor, nakita ba ninyo? Ang mas nakakatakot kaysa sa parusa ay responsibilidad. Hindi na kailangan ng pulis o militar ang kanal na ito. Sila mismo ang magpoprotekta nito. Ang kanilang sariling dugo at pawis ay ibinuhos dito." Tama siya. Mula ng gabing iyon, nag-organisa ng Neighborhood Watch ang paligid ng Anmoff. Hindi inutusan ng mga empleyado ng Pilipinas, kusa silang nag-organisa ng mga team at nagsimulang magpatrol. May hawak silang pala at machete sa halip na baril, ngunit ang kanilang tingin ay mas matalim kaysa sa regular na militar. Ang seguridad at katapatan na hindi nakuha ng Pransya at Tsina sa pamamagitan ng pamumuhunan ng malaking pera ay nakuha ng Pilipinas sa pamamagitan ng tiwala lang. Ngunit ang kalaban ay naghanda ng mas sopistikado at mas malaking paraan. Nang mabigo ang pisikal na panghihimasok sa mga lokal, nagpasya silang palakihin ang entablado sa isang labanan ng bansa. May impormasyon na sunod-sunod na pumasok ang mga ambassador ng mga higanteng bansa sa Presidential Palace ng Madagascar. At pagkatapos ng ilang araw, isang opisyal na dokumento na parang kidlat sa isang maliwanag na araw ang dumating sa headquarters ng Pilipinas sa Maynila. Abiso sa kumpletong pagrerepaso ng karapatan sa Anmoff Development Project ng gobyerno ng Madagascar. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Pilipinas bilang breaking news, nagkakagulo sa Maynila. Hindi lang ito problema ng isang kumpanya. Nagalit ang mga Pilipino. Pinalitan ng aming mga engineer ang disyerto sa isang mayamang lupain sa pamamagitan ng dugo at pawis, at ngayon ay babawiin nila ito? May pressure daw ang mga higanteng bansa. Papaano ito papayagan? Ang public opinion ay umuusok at isang emergency meeting ang ginanap sa palasyo ng Malacanang. Ang kapaligiran sa bilog na mesa kung saan nakaupo ang Pangulo, ang mga economic minister at ang mga pinuno ng mga pangunahing kumpanya ng Pilipinas ay mabigat. Nagulat ang Foreign Affairs Minister na may masakit na ekspresyon. Sa totoo lang, mahirap. Nagbanta ang Pransya ng trade sanctions sa antas ng EU. At nagbigay din ng pressure ang Amerika gamit ang Security Consultation Framework. Ang gobyerno ng Madagascar ay may malaking utang na at hindi sila makakatagal kung igigiit ng Pransya ang pagbura ng utang. Idinagdag ng Finance Minister ang kanyang pahayag, "Mga kasama, nakakalungkot, ngunit mas mainam na umatras na tayo sa pagkakataong ito." Ang gobyerno ay bahagyang magre-refund ng mga pagkalugi gamit ang public funds. Kung ipipilit pa natin, maaari itong makaapekto sa pag-export ng bigas at sasakyan. Ito ay isang makatwirang pagpapasya. Ito ay isang reckless challenge. May bumigat na katahimikan. Ang katahimikan ay sapat na para marinig ang paggulong ng barya. Noon iyon, binuksan ng CEO ng isang conglomerate ang kanyang bibig at sinira ang katahimikan. Umatras? Hindi natin iyan magagawa. CEO, hindi ito problema na malulutas gamit ang lohika ng business. Ito ay isang diplomatic war. 0% ang winning rate, kaya hindi tayo aatras. Kailan tayo nagtatag ng isang business sa pamamagitan ng pagtingin sa winning rate? Kahit noong nagtatayo tayo ng mga barko o gumagawa ng semiconductor, 0% ang probability. Sa tingin ba ninyo ay pumunta tayo roon para kumita lang ng kaunting pera? Ito ay usapin ng dangal. Hindi ko magagawa na bunutin gamit ang sarili kong kamay ang pag-asa na itinanim ng Pilipinas. Ang kanyang matatag na tono ay nagpabago sa kapaligiran. Ang CEO ng isa pang conglomerate na katabi niya ay nag-ayos ng kanyang salamin at nagpatuloy. Sumasang-ayon ako. Ang Aprika
ay ang huling market. Kung matalo tayo rito, magiging masikip ang economic territory ng Pilipinas magpakailanman. Kung ginagamit nila ang pera para magbigay ng pressure, kailangan natin silang daigin gamit ang mas malaking vision. Mas malaking vision? Tanong ng Pangulo. Kumuha ng isang makapal na bundle ng mga dokumento ang isa pang CEO mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Ito ay ang construction plan na ginawa namin ng walang tulog. Ang Madagascar Future Fund, gaano kalaki ang scale? Ang initial capital ay 5 trilyong piso. Ang meeting room ay tahimik na parang binuhusan ng tubig. 5 trilyong piso, isang astronomikal na halaga na higit sa 10 beses ng national budget ng Madagascar. Nagulat ang mga government official. Ano? Paano ninyo gagamitin ang perang yan? Hindi lang ito tungkol sa pagpapahiram ng pera. Magtatayo kami ng 100 paaralan, 10 general hospital, smart port at riles ng tren. Kami ang magtatayo at magpapatakbo ng lahat ng infrastructure na ito at hahatiin namin ang kita sa gobyerno ng Madagascar. Hindi namin kinukuha ang resource, kundi sana'y magkasama kaming lilikha ng isang industriya na tatagal ng 100 taon. Gumawa sila ng isang desisyon na walang precedent sa lugar na iyon. Ang mga kumpanya na karaniwang nagpapaligsahan ay naging isang team sa harap ng national interest at nagtulungan. Pransya, na nagnanakaw ng resource laban sa Pilipinas na lumilikha ng kinabukasan. Kung ang Pangulo ng Madagascar ay may common sense, malinaw kung sino ang pipiliin niya. Ang balitang ito ay lumipad patungo sa Antananarivo, Madagascar sa pamamagitan ng private jet. Pagdating ng delegation ng Filipino Corporate Alliance, nagkakagulo ang paliparan dahil sa mga reporter. Ngumiti ng mahina ang French ambassador. 5 trilyong piso, nagkalat ang mga kumpanya ng Pilipinas. Gusto ng Pangulo ng Madagascar ang praktikal na pagbura ng utang. Ngunit ang kanyang hula ay nagkakamali. Mula umaga, libu-libong tao ang nagtipon sa plaza sa harap ng Presidential Palace. Hindi lang ito pagbati. Hawak nila ang bandila ng Pilipinas at Madagascar. Sila ay mga magsasaka na naglakad ng 1,000 kilometro mula sa Anmof at mga estudyante at kanilang mga pamilya na tinulungan ng mga kumpanya ng Pilipinas. Pilipinas, Pilipinas. Ang sigawan ay tumagos sa bakod ng Presidential Palace at umabot sa conference room. Mula sa likod ng kurtina ng bintana, tinitigan ng Pangulo ng Madagascar ang eksena at malalim na nag-isip. Sa isang panig, ang Pransya at Amerika ay naglalagay ng kutsilyo sa kanyang lalamunan, sinasabing, bayaran mo agad ang utang. Sa kabilang panig, ang Pilipinas at ang sigaw ng kanyang sariling mamamayan ay umaabot sa kanya, nag-aalok ng kamay, at nagsasabing, likhain natin ang kinabukasan ng sabay-sabay. Ito ay isang pagpipilian na nakataya ang kanyang karera sa politika. Noon iyon, may nagmamadaling pumasok na secretary. May humihingi ng madaliang pagpupulong, Pangulo. Sinabi ko na wala akong tatanggapin ngayon. French ambassador ba o American ambassador? Hindi po, Pangulo. Isang batang babae po mula sa Anmof, sabi niya, may kailangan daw siyang sabihin sa inyo bilang kinatawan ng mamamayan. Nanlaki ang mga mata ng Pangulo. Isang batang babae mula sa Anmof. Ilang sandali pa, pumasok si Rasoa, suot pa rin ang kanyang damit pang trabaho na may putik. Ang kanyang pagdating ay naging isang tiyak na variable na magpapabago sa kinahinatnan ng dambuhalang diplomatic war na ito. Maaari ba niyang galawin ang puso ng Pangulo? Bumukas ang mabigat na mahogany door ng presidential meeting room at pumasok si Rasoa, suot ang kanyang damit pang trabaho na may putik. Ang pulang lupa ng Anmof ay nakadikit pa rin sa kanyang sapatos at may hawak siyang isang lukot na papel sa kanyang kamay. Ang mga official at guard na nakasuot ng makikinang na suit ay napalibutan siya, ngunit pinigilan sila ng Pangulo ng Madagascar gamit ang kanyang kamay. Lumapit ka, may sasabihin ka raw. Pinakalma ni Rasoa ang kanyang nanginginig na mga binti at lumapit ng paunti-unti. Sa harap niya ay ang Pangulo ng isang bansa, ngunit sa likod niya ay libo-libong residente ng Anmof at ang kanyang mga kaibigan na Pilipino. Huminga siya ng malalim at kinuha ang microphone. Ang eksenang ito ay live na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng state-run broadcast. Kagalang-galang na Pangulo,
Ako po si Rasoa, isang magsasaka mula sa Anmof. 1 taon pa lang ang nakalipas. Ako ay isang ulila na kumakain ng pulang lupa at namamatay. Kumuha siya ng isang lukot na litrato mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang litrato niya noong butot balat at malapit nang mamatay ang kanyang kapatid. Katahimikan ang bumaba sa meeting room. Ang Pransya ay naghukay sa aming lupain sa loob ng 100 taon. Ang kinuha nila ay mga jewels, at ang iniwan nila sa amin ay butas-butas na lupa at may sakit na baga. Para sa kanila, hindi kami tao, kundi mga kagamitan sa pagmimina lang. Ang boses ni Rasoa ay lumakas ng paunti-unti. Ngunit iba ang Pilipinas. Pinagaling nila ang patay na lupa sa loob ng 1 taon. Hindi nila kami binigyan ng isda, kundi tinuruan kaming mangisda. Hindi paano gumawa ng ilog na may isda. Kumuha siya ng isa pang litrato. Ito ay litrato ng mga Pilipino at mga lokal na nag-aayos ng kanal nang sabay-sabay, nagpapawis at nagtatawanan. Hindi nila kami tinawag na pulubi. Tinawag nila kaming pamilya. Pamilya na kumakain ng sabay-sabay. Pangulo, mas gusto namin na maging kaibigan kahit gutom kaysa maging alipin at busog. Ngunit kasama ang Pilipinas, hindi kami magugutom at hindi kami magiging alipin. Noon iyon, biglang tiningnan ni Rasoa ang interpreter at nagsimulang magsalita sa Tagalog, Filipino na may depekto ngunit malinaw. Iyon ang kanyang taos-pusong mensahe na sinubukan niyang iparating sa Pangulo at sa bansa sa loob ng isang gabi. Kami ay magkakaibigan. Ang Pilipinas ay ang tunay naming kaibigan. Pakiusap, huwag ninyong paalisin ang Pilipinas. Ang iisang pahayag na iyon sa depektibong Tagalog, Filipino ay tumama sa meeting room bilang isang malaking alon. Ang boses ng interpreter ay napuno ng luha at ang mata ng Pangulo na nai-broadcast sa satellite ay namula. Ang mga mamamayan na nanonood ng telebisyon ay nagpunas ng kanilang luha sa kalsada, sa kantin at sa kanilang mga tahanan. Ito ay isang apela ng kaluluwa, tao sa tao, na mas makapangyarihan kaysa sa anumang magandang diplomatic document o economic threat. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo. Lumapit siya kay Rasoa at mahigpit na hinawakan ang kanyang magaspang na kamay gamit ang kanyang 2 kamay at tinitigan niya ang kamera ng may matatag na tingin. Mga mamamayan at mga manunood sa buong mundo. Nagpasya ako sa kinabukasan ng Madagascar ngayon. Ang kanyang boses ay umalingaw sa meeting room. Sinisira namin ang hindi makatarungang contract sa Pransya. Sa halip, tinatanggap namin ng buo ang future fund na inalok ng Filipino Corporate Alliance. Mula ngayon, ang Tagalog, Filipino ay itatalaga bilang pangalawang wikang banyaga ng bansa at ang regional promotion model ng Pilipinas ay ang aming magiging standard development model. Ang plaza ay napuno ng malakas na sigawan, nagyakapan ng mga tao at sumigaw ng Pilipinas. Madagascar. Ang French ambassador na nasa lugar ay namula at tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi niya pinansin ang diplomatic protocol at itinuro ang Pangulo. Ano ang ginagawa mo? Ito ay katumbas ng deklarasyon ng digmaan laban sa Pransya. Pagsisihan mo ang pagpili na ito hanggang sa kaibuturan ng iyong buto. Nakalimutan mo ba kung nasaan ang aming fleet? Umalis siya na parang sinipa ang pinto. Ang kanyang babala ay hindi lang banta. Ang mga higanting bansa na natalo sa diplomatic war ay nagpasya na tanggalin ang kanilang maskara at gamitin ang kanilang tunay na lakas. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang usok sa border area ng Anmof. Ang deadlock situation na binanggit ko sa simula, ang mga hukbo ng 3 higanting bansa sa mundo ay sabay-sabay na sumasalakay sa Anmof. Lahat sa battle station, hindi ito drill. Ang armored division ng French Foreign Legion na pinamumunuan ni General Philip ay tumayo sa battle station. Ang pretext ay ang pagprotekta sa kanilang mga mamamayan at ang sitwasyon ng banta ng terrorism. Ngunit ang totoong layunin ay ang puwersahang kunin ang pasilidad ng Pilipinas at paalisin ang mga engineer. Ang ingay ng Caterpillar ng mga tangke na yumanig sa lupa ay papalapit ng papalapit, walang armas ang sakahan ng Pilipinas. Ang mayroon lang ay pala machete, 200 empleyado ng Pilipinas at libu-libong lokal na residente. Sa loob ng bunker, sumigaw ako kay Director Reyes. Director Reyes, tumakas tayo. Mga tangke iyan,
Hindi natin sila kayang talunin. Mamamatay tayong lahat. Ngunit hindi natinag si Direktor Reyes. Sa halip, kalmado siyang kumuha ng wireless radio. Broadcast room. Handa na ba kayo? Mahalaga ang timing. Kapag nakikita na ng buong mundo. Handa na po, Direktor. Sige. Kapag nasa range na sila, magbigay kayo ng senyales. Ang tank unit ay sumulong hanggang 500 metro mula sa pasukan ng ANMOF. Ang dambuhalang mga kanon ay nakatutok sa pangunahing gate ng kampo ng Pilipinas. Sa malayo, ang missile launcher ng Chinese destroyer ay nakabukas at ang mga drone ng American military ay lumilipad, nagpapailaw sa mga target gamit ang laser. Ang sitwasyon ay highly volatile kung saan ang isang simpleng pagbahing ay maaaring magsimula ng digmaan. Ang boses ni General Philip ay umalingaw-ngaw sa buong disyerto sa pamamagitan ng isang high-performance amplifier, huling babala sa panig ng Pilipinas. Agad na isuko ang mga armas at ibigay ang pasilidad. Kung hindi ninyo susundin, ituturing namin kayong terorista at papuputukan, countdown. Siya, Joe, Pa, ang mga daliri ng mga tank operator ay nakalagay sa launch button. Kinuha ng mga infantry ang safety ng kanilang mga rifle. Mariin kong ipinikit ang mata ko. Tapos na. Masisira ba ang pangarap ng ganito kabilis? San, R, noon iyon. Kasabay ng sigaw ni Direktor Reyes, ang dambuhalang LED screen na 50 metro ang lapad na nakalagay sa gitna ng sakahan ay nagliwanag. Kasabay nito, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa high-output speaker na nakalagay sa iba't ibang lugar. Akala ng mga sundalo ay nagsimula na ang pambobomba at instinto silang yumuko. Ngunit ang dumaloy mula sa speaker ay hindi ingay o sirena. Ito ay ang kanta ng mga bata, napakalinaw at walang bahid. Ang Bayan Ko at isang traditional Filipino folk song na inawit ng 100 lokal na bata na nakasuot ng magagandang Filipino costume. Ang purong melody na tumagos sa nakababahalang ingay ng mga tangke ay nagpatahimik sa mga engine sound. At sa malaking screen, ang kasalukuyang hitsura ng ANMOF na kinunan ng drone ay ipinakita sa panorama. Wala na ang pulang disyerto na nasa isip nila. Ang mga asul na patlang ng trigo ay umaalon sa hangin, kumalat hanggang sa dulo ng horizon. Ang mga pulang kamatis na hinog na sa mga baging at ang mais na kasing laki ng mukha ng bata. Ang mga bata ay tumatakbo at tumatawa ng malakas sa school ground. At ang mga Pilipino at lokal ay nagtatrabaho ng magkasama, nagpapawis. Ito ay isang tanawin ng paraiso. Isang himala na nilikha ng Pilipinas sa lupaing tinawag na impyerno. Ang mga tank operator ay hindi na makatingin palayo sa kanilang periscope. Nagsimulang manginig ang kamay ng mga infantry na nakahawak sa rifle. Ang target na sisirain nila ngayon ay hindi enemy missile base. Ito ay kapayapaan mismo na matagal na nilang gustong protektahan ngunit nakalimutan. Pagkatapos ng kanta, umalingaw-ngaw ang tunog ng malalaking tambol. Boom! 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 Ang Filipino drum team ay naglakad patungo sa pangunahing gate ng ANMOF. Sa likuran nila, daan-daang lokal na residente ang sumunod, sumasayaw habang nagpapatunog ng kanilang malalaking tambol. Sa halip na baril, may hawak silang mga bulaklak at basket ng sariwang prutas sa halip na granada. Ito po, kami ang nagtanim nito. Ginawa namin kasama ang mga kuya at ate na Pilipino. Ang mga bata ay lumapit sa mga tangke ng walang takot at nagbigay ng kamatis at mais sa mga sundalo. Nag-alangan ang mga sundalong Pranses. Tinuruan silang magpaputok kung putukan sila ng kalaban. Ngunit hindi sila inutusan na tanggapin ang prutas mula sa mga bata na lumalapit ng nakangiti. Isang sundalo ang kumuha ng kamatis na inialok ng bata gamit ang nanginginig na kamay at kinagat ito. Kumalat ang matamis na lasa na sinikatan ng araw ng disyerto sa kanyang bibig at bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Ano ito? Para saan ako nakipaglaban hanggang ngayon? Ang American Military Command na nanonood ng eksena sa monitor sa command room ay nagpadala ng emergency report sa White House. Pangulo, imposible ang operation. Ang ginagawa namin ay pagturok ng baril sa paraiso. Hindi ito digmaan, isa itong pagdiriwang. Kung magpapaputok tayo rito, maaalala ang Amerika bilang isang bansa ng demonyo magpakailanman.
Ang buong mundo ay nanonood ng eksenang ito, ng live. Ang mga bata na may hawak na bulaklak sa harap ng mga baril. Ang pagsasayaw sa harap ng mga tangke. Ito ang pinaka-nakakagulat at pinakamagandang pagbaliktad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mabilis na nag-init ang public opinion. Agad na paalisin ang militar. Huwag hawakan ang Pilipinas. Huwag sirain ang kapayapaan. Daan-daang libong mamamayan ang nagkumpulan at nagdemonstrasyon sa Champs-Élysées sa Paris, Times Square sa New York, at Tiananmen Square sa Beijing. Nag-alala ang mga politiko. Ang pretext para sa digmaan ay ganap na nawala. Sa huli, wala pang 72 oras, may order mula sa headquarters sa wireless radio ni General Philip. I-cancel ang operation. Ulitin, agad na umatras ang lahat ng unit. Aatras kami. Nanginginig ang boses ni General Philip dahil sa panghihinayang at hinampas niya ang beret niya sa lupa. Ngunit alam niya, siya ay natalo. Tinalo ng Pilipinas ang pinakamalakas na militar sa mundo nang walang anumang putok ng baril o missile sa pamamagitan ng kultura, sinseridad at ang pinakamakapangyarihang armas buhay. Nang umatras ang mga tangke, umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan sa Anmof. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Madagascar. Sa sandaling iyon, tinitigan ko si Director Reyes. Tahimik siyang nagpunas ng luha sa likod ng mga taong sumisigaw. Hindi lang ito luha ng kagalakan sa tagumpay. Ito ay luha ng relief na protektahan niya at ang matinding damdamin ng pagliligtas ng tao. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang himalang tagumpay na ito ay nagsimulang magdulot ng isang dambuhalang butterfly effect na yayanig sa kaayusan ng buong mundo, lampas sa maliit na rehiyon ng Anmof. Isang emergency call ang inilabas mula sa United Nations headquarters. Pagkatapos ng 72 oras na armadong deadlock na nagtapos sa ganap na tagumpay ng Pilipinas, ang buong mundo ay nabalot sa malaking gulat. Ang himalang pangyayari na tinalo ang militar ng mga higanteng bansa nang walang anumang putok ng baril ay isang insidente na yumanig sa pundasyon ng umiiral na internasyonal na kaayusan. Isang Emergency General Assembly ang tinawag sa UN headquarters sa New York. Ang orihinal na agenda ay ang krisis ng civil war sa Madagascar. Ngunit nang magsimula ang assembly, nagbago ang agenda sa ibang bagay, ang pagpapatupad ng Filipino Development Model sa Africa. Habang pinapanood ng mga kinatawan ng 190 bansa ang assembly nang may pag-aalinlangan, hindi si Director Reyes ang tumayo sa podium, si Rasoa. Tumayo siya roon bilang kinatawan ng kabataan ng Madagascar at bilang patunay ng pag-asa na pinalaki ng Pilipinas. Hindi na siya nakasuot ng damit pang trabaho na may putik. Nakasuot siya ng maayos na suit, ngunit ang kanyang tingin ay mainit na parang pulang lupa ng Anmof. Kagalang-galang na mga kinatawan ng bansa at mga kinatawan ng Pilipinas na narito. Ang boses ni Rasoa ay umalingaw-ngaw sa UN Assembly Hall. Maraming bansa ang naghangad ng rare earth na nakabaon sa aming lupain. Sinabi nila sa amin na iwanan ang lupa kapalit ng pera. Ngunit tumanggi kami dahil alam namin na ang perang iyon ay mapupunta sa bulsa ng mga tiwaling official o gagamitin para bumili ng armas para patayin ang isa't isa. Tumigil siya ng kaunti at tumingin sa audience. Ngunit iba ang Pilipinas, nagdala sila ng teknolohiya sa halip na pera. Nagtayo sila ng paaralan sa halip na armas. Ibebenta namin ang rare earth na makukuha sa aming lupain sa makatarungang presyo. Ngunit hindi kami bibili ng baril gamit ang kita na iyon. Hindi rin tangke. Ang tono ng kanyang boses ay tumaas ng isang notch. Gagamitin namin ang perang iyon tulad ng ginawa ng Pilipinas upang magtayo ng mga paaralan para sa aming mga anak, mga ospital para sa mga may sakit at magdagdag ng mas maraming smart farm na magpapabago sa disyerto sa isang mayamang lupain. Sa diwa ng kaya natin na itinuro sa amin ng Pilipinas, tayo ay tatayo sa sarili nating mga paa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang minutong katahimikan ang bumaba at may nagsimulang pumalakpak. Ito ay ang Filipino Ambassador, sumunod ang Madagascar Ambassador at ang mga kinatawan ng African Union. Agad na nabalot ang buong Assembly Hall sa standing ovation. Sa lugar na iyon, isang historikal na desisyon ang ginawa. Ang mga president ng World Bank at International Monetary Fund
ay naglabas ng magkasanib na pahayag. Ganap naming binabawi ang lahat ng umiiral na non-performing loans ng Madagascar. At opisyal naming kinikilala ang Africa Green Fund na pinamumunuan ng Filipino Corporate Alliance at magbibigay ng karagdagang 100 bilyon na suporta sa antas ng UN. Ang sitwasyon ay ganap na nabaliktad. Ang mga kalapit na bansa na nag-aalangan sa kanluraning kapangyarihan ay nag-uunahan sa pagbibigay ng love call sa Pilipinas. President ng Mozambique po ito. Magtayo kayo ng Filipino-style smart city sa aming bansa. Tanzania po ito. Gusto naming ipadala ang aming mga kabataan sa Pilipinas para mag-aral. Maaari bang baguhin ng teknolohiya ng Pilipinas ang aming disyerto? Ang Pilipinas ay hindi na isang maliit na bansa sa hilagang silangang Asya. Itinatag nito ang katayuan nito bilang isang global leader na nagtatakda ng bagong pamantayan ng sibilisasyon. At sa wakas, dumating ang pinakadramatikong sandali. Nagbigay ng special address ang French President mula sa Élysée Palace na live na ipinalabas sa buong mundo. Ang mayabang na Pransya ay yumuko sa harap ng dating kolonya nito at isang bansa sa Asya. Ang gobyerno ng Pransya ay lubos na nagsisisi sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ipinagpaliban namin ang lahat ng vested rights sa Madagascar at nag-alangan ng kaunti ang French President at sinabi ng may determinasyon, gusto naming matuto sa paraan ng Pilipinas. Ang partnership na ipinakita ng Pilipinas at Madagascar ang kinabukasan na dapat tahakin ng sangkatauhan. Gusto ring sumali ang Pransya sa landas na iyan. Ito ay isang makasaysayang deklarasyon na nagtapos sa panahon ng imperialismo, isang senyales na ang isang bagong panahon ng koeksistensya at pagkakaisa ay binuksan ng Pilipinas. Habang pinapanood ko ang broadcast, hindi ko mapigilan ang panginginig. Ang panahon na pinamumunuan ang mundo gamit ang puwersa ay nagwakas at nagsimula ang panahon kung saan ang mundo ay ginagalaw gamit ang puso. Lumipas ang 10 taon. Nagsimula na ring pumuti ang buhok ko. Pinili ko ang Madagascar bilang huling lugar na pupuntahan bago ako magretiro. Gusto kong makita kung paano nagbago ang lugar na iyon na dating pulang disyerto 10 taon na ang nakalipas. Bumaba ako sa Anmoff Airport at sumakay sa high-speed rail na may magandang pakiramdam. Ito ay isang high-speed rail na kasing klase ng bullet train ng Pilipinas na itinayo gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Ang tanawin na makikita sa bintana ay ganap na iba sa aking alaala. Walang bakas ng pula. Isang luntiang lupain ang kumalat hanggang sa dulo ng horizon. At sa ibabaw nito, ang mga solar panel at smart farm dome ay kulay ginto. Pagdating ko sa Anmoff, isang karatula ng Pilipinas na nagsasabing maligayang pagdating ang sumalubong sa akin. Sa plaza ng istasyon, nakita ko ang isang dambuhalang signboard, Anmoff Green Initiative, Sister City, Manila City, Philippines. Ang pangunahing kalye papasok sa bayan ay tinawag na Manila Avenue sa lokal na wika. Ang tanawin ng bayan ay isang serye ng mga sorpresa. Sa paaralan, ang mga bata ay tumatakbo habang sumisigaw ng martial arts cheers na nakasuot ng karate-gi at sa cafe, tumutugtog ang pinakabagong Filipino pop. Ang logo ng Toyota, Sony at Panasonic ay malinaw na nakapinta sa bus na dumadaan. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang ekspresyon ng mga tao. Ang tingin na puno ng kahirapan at desperasyon 10 taon na ang nakalipas ay wala na. Ang kanilang mga mata ay puno ng tiwala at ang kanilang paglalakad ay marangal. Diretso akong pumunta sa tanggapan ng Minister of Agriculture. Isang babae na nakasuot ng refined suit ang nagtatrabaho at tumayo siya nang makita ako. Dr. Meyer, matagal na po tayong hindi nagkita. Mukhang dumami ang puti ninyong buhok. Si Raswa, ang maliit na batang babae na may pala na may putik at nagpoprotekta sa kanal 10 taon na ang nakalipas ay ngayon ay isang minister na namamahala sa food security ng isang bansa. Minister Rasoa, nagulat talaga ako. Parang panaginip ang lahat ng ito. Ito ang ibig sabihin ng pagbaliktad ng mundo. Salamat sa Pilipinas, Doktor. May gusto po akong ipakita sa inyo. Tara na po. Pumunta kami sa isang research complex sa labas ng lungsod. May rare earth processing facility doon, ngunit walang usok o ingay. Lahat ng proseso ay dinisenyo upang maging environmentally friendly at ang lupa ay ginawang park.
Sa gitna ng park, may isang maliit na kubo. Ito po ang lugar kung saan nakatira ang aming inspirasyon. Nang buksan ang pinto ng kubo, nakita ko ang isang matandang lalaki na nagtatrabaho sa bukid gamit ang hoe, isang lumang straw hat at damit pang trabaho na may putik. Eksaktong pareho ang hitsura niya 10 taon na ang nakalipas. Direktor Reyes. Sa halip na bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng pagretiro, nanatili siya sa lupaing ito at nagtatrabaho bilang agricultural advisor. Ay, Dr. Meyer, hindi ba kayo yan? Pinunasan niya ang kanyang kamay na may putik sa kanyang damit at mahigpit akong niyakap. Naglalaro pa rin kayo ng putik dito? Tumawa siya ng malakas sa biro ko. Ito ang aking misyon. Doktor, tingnan ninyo iyon. Itinuro niya ang isang lugar kung saan daan-daang lokal na bata ang bumibisita. Pagkakita nila kay Direktor Reyes, sumigaw sila ng lolo at tumakbo at yumakap sa kanya. Ngumiti si Rasoa ng nasisiyahan. Tinatawag namin siyang ama ng ANMOF at ang Pilipinas ay ang inang bansa na nagbigay sa amin ng buhay. Namasa ang mga mata ni Rasoa. Doktor, noong nakaraan, dumating ang mga higanteng bansa na may baril at sinubukang kunin ang aming lupa. Ngunit dumating ang Pilipinas na may pala at ibinalik sa amin ang aming lupa. Hindi namin ito malilimutan magpakailanman. Ituturo namin sa aming mga anak at sa mga anak ng aming mga anak kung ano ang ginawa ng Pilipinas para sa amin. Tumango ako ng malalim. Hindi na ito kolonya ng sinuman. Ito ay ang pinakamatibay na kuta ng pag-iibigan sa mundo na itinayo ng Pilipinas at Madagascar gamit ang sinseridad. Ito ang nakakaantig na kwento kung paano binago ng Pilipinas ang pulang disyerto ng Madagascar sa isang luntiang himala. Maaaring sabihin ng ilan na ito ay isang magandang fairy tale. Ngunit alam namin, kahit sa sandaling ito, may mga kababayan nating Pilipino na tahimik na nagpapawis at nagtatanim ng pag-asa sa isang lugar sa mundo. Ibahagi ang video na ito upang kumalat ang mabuting impluensya ng Pilipinas sa buong mundo ng mas malawak at mas malalim. Suportahan ninyo ang pagpapagal ng aming mga engineer na nagtanim ng pag-asa sa lupaing nakalimutan. Ang inyong maliit na click ay hindi masasayang. Ang subscribe at like ninyo ay isang malaking puwersa sa paggawa ng mas nakakaantig na kwento ng Pilipinas. Hanggang sa muli, sa isang kwento na magpapainit sa inyong puso.